Naririto na naman ang pagbabalik ng ermitanyo. Sana walang mag-skip ng ads. Maraming salamat. Simulan na natin to. Medyo mahirapan ang hukluban na pasukin ang bahay nitong si Huro sa kadahilan ng isa itong manunugis ng mga aswang. Kahit malakas ang hukluban ay hindi nito magagawang pasukin ang lugar na may pananampalataya sa Ama. Sa patuloy ng kanilang usapan, pinili nilang mag-isip ng kuro-kuro kung saan nakatira ang hukluban. Ilang oras pa ang makalipas, tuluyan na ngang nagpaalam si Nuli sa kanyang kaibigan upang ipagpatuloy ang kanilang paghahanap. Kaibigan, mamaya, pag wala na akong ginagawa, bibisita ako sa manukan mo o doon sa tambayan mo. Tutulong ako sa mga problema mong kinakaharap. Wika ni Tihuro paglabas nila ng bahay nito. Sige Manong, maraming salamat sa tulong. Mauna na kami. Pagpapaalam ni Nuli. Matapos nilang mag-usap, agad din naman nilang nilisan ang bahay ng kanyang kaibigan. Sa patuloy ng kanilang paglalakad, kung saan-saan na sila nadapo, mahanap lamang ang lokasyon ng hukluban at ang mga taong nagnakaw sa kanyang mga alaga. Pero kahit anong paghanap nila Nuli, bigo silang matuntun ang lugar nito. Nang mapagtanto nilang papasapit na ang bukang liwayway, nagpasya silang bumalik sa manukan. Nang malapit na sila sa manukan, doon nila nasilayan si Tihuro at Manong Duming at ng pangkat nito habang nag-uusap. Sa paglapit nila sa mga ito, pinili namang pumasok ni Nuli sa kanilang tambayan upang tingnan ang kanyang mga kaibigan. Sa muling pagsilay ni Nuli sa kanyang tauhan, hindi niya mapigilang maawa sa mga ito. Halos unti-unti na noong nawala ng pag-asa si Nuli na muling maibalik sa katawan ng kanyang tauhan ang mga nawala nitong kaluluwa. Ang kanyang ama naman, madali itong napapagaling nila Manong Duming. Dahil kahit papano, may mga kwintas itong nagbibigay proteksyon na binigay ni Manong Duming noon pa. Nakauwi na rin ito sa tahanan nila Nuli upang doon ay tutuluyang magpapagaling. Sa pagsapit ng umaga, habang abala sila Nuli sa pagpapakondisyon ng kanyang mga natitirang manok, bigla siyang natigilan nang maramdaman niya ang isang kakaibang dasal na pinalipad sa hangin. Alam niyang hindi sa isang ordinaryong antingero ang usal na yon, kung kaya't pinili niyang ito'y pakiramdaman ng maigi. Maging si Danilong nakahawak sa isang manok niya, naramdaman ang palipad hangin na yon. Makalipas lamang ang ilang minuto, sa hindi inaasahang pagkakataon ay merong nagsisidatingan na mga kalalakihan sa kanyang manukan na may dalang mga panabong. Nababalot ng maitim na enerhiya ang mga nilalang na yon na para bang pangkat ng mga mananabong na may kargas sa kaliwa. Nilabas ito nila Nuli upang salubungin ang mga ito. Nang medyo malapit na ito sa kanila, doon nasipat nila Nuli ang isang matandang napagitnaan ng mga kalalakihang may dalang panabong na tandang. Nakasuot ito ng bilong itim habang
patuloy na nakatitig sa kanya. Dahil sa mga nakita noon ni Nuli, ay halos hindi niya mapigilan ang galit sa matanda na yon. "Anong pakay niyo sa teritoryo ko?" Bungad na wika ni Nuli. "Masyado ka namang mainit, bata. Ang aga-aga eh. Ang init ng ulo mo. Narito kami upang hamunin kayo ng tigbakay. Matagal na kitang hinahanap eh. Sabi-sabi kasi, malakas daw yung tangan-tangan mong ikinarga sa mga panabong mo. Kaya naparito kami upang subukan niyang taglay mo." Wika ng matanda. Magamat alam niyang ito ang may kagagawan sa mga tauhan niya at mga alaga, hindi siya magpapadala sa kanyang galit. Dahil ng mga oras na yon, naroon sa kanilang baryo ang iilan nilang kababaryo din. Nang kukuha na siya ng mga tandang nagagamitin sa laban na ito, bigla siyang hinawakan ni Manong Tuming. "Huwag kang magpapadala sa galit mo, iho. Maging mahinahon ka. Alam kong nagpipigil ka lang." Wika ni Manong Duming. Dahil sa sinabi nito, nagtataka naman siya sa sinabi ng ermitanyo. Dahil ang pakay lang naman niya, labanan ito sa gusto ng mga dayo. Sa pagtitig niya sa mga kalalakihang kasama nito, nanlaki ang mga mata niya dahil ang mga tandang nitong hawak ay pamilyar sa kanya. Ilang minuto pa ang makalipas, biglang inilapag ng matanda ang isang tandang na pagmamay-ari ni Nuli, na para bang pinaglalaruan siya nito. "Patid kung ayaw ninyong lumaban eh. Sige, aalis na kami." Matapos itong masilayan ni Nuli, nakita niyang dahan-dahang naglalakad papalis ang grupo ng matanda sa kanilang teritoryo. Alam niyang pinaglalaruan siya nito, kaya't ninais niyang sundan ito. Dala-dala ang mga tari niyang gagamitin at manok na panabong. "Antayin mo kami, Nuli. Sasabayan natin sila upang mabawi natin ang ilang mga alaga mong dala nila." Wika ni Danilo habang nakasunod sa kanya. Makalipas ang ilang minuto, huminto ang grupo na yon sa may ilalim ng lilim na akasya. "Teka, sandali. Tigbakay ang sadya nyo dito, di ba? Sige, kakasa kami. Hindi kami aatras." Wika ni Nuli sa grupo ng matanda. Nang marinig ito ng matanda, ngumisi lang naman ito habang kinukuha ang isang manok. "Ayan naman pala. Ito ang gagamitin ko. Alam kong pamilyar sa iyo ang manok na ito, hindi ba?" "Kawawang nilalang." "Sige, papayag kami. Pero kapag natalo kita, sa pamamagitan ng mga manok, ibalik mo sa akin ang mga alaga ko." "Pero paano kung hindi? Ha?" Sagot naman ng matanda. Sabay tawa na naman ito. Makalipas ang ilang minuto, nakahanda na ngang ilaban ang mga tandang, at nang akmang tatawagin na niya ang mga gabay niyang anino, sa hindi inaasahang pangyayari, dahan-dahan siyang nahihilo. Hanggang sa binalot ng dilim ang kanyang paningin. Animoy nakapasok siya noon sa kabilang dimensyon sa hindi malamang dahilan. Panay ang kanyang pagsisigaw sa lugar na yon, pero wala siyang naririnig, maging ang sarili niyang boses.
Hindi rin niya magagawang gumalaw noon, kung kaya't labis nakakaramdam si Nuli ng takot at pagkabahala sa kanyang sarili. Ilang minuto pa ang makalipas, biglang dinakip siya ng hukluban ang kanyang wisyo. At kasabay nito ang pagbalik ng kanyang wisyo sa kanilang lugar. Akala ko ba isa kang bihasa sa paggamit ng mga gabay sa larangan na ito? Bata ka pa. Malamang sa malamang, hindi mo ko kilala. Pero ako, kilalang kilala kita. Maging ang pamilya mo. Oras na ang paniningil ko, iho. Sa mga pinatay mong mga sabungerong nagtatangan ng karunungan sa kaliwa. Kaya ihanda mo na ang iyong sarili sa kasalanang napakabigat. Wika ng matandang hukluban. Kasabay ng pagwika nito ay ang pagkawala nito sa kanyang tabi. Sa pag-ikot ng kanyang mga mata, bigo niyang makita ang matanda. Ilang sandali pa, biglang bumalik ang kanyang wisyo kung saan kaharap niya ang grupo ng hukluban. Ang buong akala niya, tuluyan na siyang nadakip nito. Ginagamitan siya nito ng maitim na salamangka na kayang dumakip ng wisyo ng isang tao na may alam sa lihim na karunungan sa kanan. Kinilabutan na itong sinuli ng mga oras na yon dahil sa lakas ng abilidad ng matanda. Oh, ano? Bakit animoy naging bato ka sa kinatatayuan mo? Ibitaw mo na! Wika ng matanda na kanyang kaharap. Bago pa man niya ibitaw ang kanyang pambato, biglang dumating sila Manong Duming at Mang Carpio. Alam niyang kailangan niya ang tulong ng mga ito dahil sa tuwing tatawagin niya ang mga gabay niya, nawawala siya sa kanyang sarili. Paniguradong hindi niya kakayanin ang abilidad ng hukluban kapag pinili niyang lumaban dito. Nang matagumpay nang makalapit sila Manong Duming sa kanya, pinili nitong sipatin ang hawak na tandang ni Nuli. Sabay, silip sa kanilang kalaban. Habang tinititigan ni Nuli ang huklubang may hawak ng tandang, nasipat ni Nuli ang aninong umusli sa lupa ng kinatatayuan ng matanda. Pagtitig niya sa ilalim ng mga paa nito, doon niya nasipat ang tatlong maitim na laman lupa na nakatitig sa kanila ni Manong Duming. Kasabay ng pagsipat dito ni Nuli ay ang pagrinig niya ng mahihinang bulong na nanggagaling sa mga laman lupang yon. Nagsasalita ang nilalang na yon sa hukluban na para bang meron itong ibinibalitang bagay. Makalipas pa ang ilang minuto, dahan-dahan ang gumalaw ang matanda para ibitaw yung manok sa lupa. Nang masipat ito ni Nuli, hindi na ito nagdalawang isip na ibitaw ang manok niya. Sa paglusob ng kanyang manok, kung saan inilagay ang tandang ng matanda, ay ang agarang pagtawag niya ng mga aninong gabay ng birtud ng pupuyog. Pinili niyang pasamahan ito ng mga pamako upang madali niyang mapatumba ang manok ng kalaban. Ngunit bigla na namang napatigil si Nuli sa kanyang ginagawa nang bigla na namang nandilim ang kanyang buong paligid. Sumisigaw siya kila Tonyo na dakpin ang kanyang manok dahil hindi na naman siya makakakita.
Halos hindi niya magalaw ang buo niyang katawan nang hindi malaman kung ano ang dahilan. Kahit ano pang kapangyarihan taglay mo, hinding-hindi mo ko kakayanin. Ibahin mo ko sa mga sabongerong napatumba mo. Bata ka pa, iyo, at wala ka pa sa kalingkingan ng abilidad ko. Wika ng matanda. Matapos makapagsalita ng matandang hukluban, nakaramdam si Nuli ng pagtagos ng isang bagay sa kanyang tiyan. Hindi niya mapaliwanag ang bagay na tumagos sa kanyang tiyan dahil sa kadilimang bumabalot sa kanyang mga paningin. Matapos itong gawin ng matanda sa kanyang kaluluwa, nakaramdam si Nuli ng isang nilalang na pilit humila sa kanya. Alam niyang si Manong Duming ang humila sa kanya, sa kanyang wisyo, kung kaya't hinayaan na lamang niya ito. Nang tuluyan ng bumalik sa normal ang buong paligid, napansin niyang nakatayo pa rin siya sa kanyang kinatatayuan kanina. Animoy pinaglalaruan siya ng kanyang kaluluwa at pagtitig niya sa mga naglalabang manok, nakita niyang bulagta na sa lupa yung pambato niyang tandang. Duguan ito na para bang napuno ng sugat ang katawan nito. Parang pinigilan siya ng huklubang matanda na makontrol niya ang mga anino. Maya-maya pa, doon na nakaramdam si Nuli ng labis na sakit. Pagsipat niya sa kanyang tiyan, kitang-kita niya ang nakatarak na isang kahoy na pinatalim. Hindi na muna niya ito ginagalaw dahil baka ano pa ang mangyari sa kanya. Nanlalabo din ang kanyang paningin sa hindi malamang dahilan. Iho, paano ba yan? Natalo yung pambato natin. Hindi mo kakayanin ang huklubang yan sa ganitong estilo ng tagisan ng karga. Matulog ka muna. Mukhang pagod yang kaluluwa mo dahil sa ginawa kanina ng kalaban natin. Gusto ko mang sugurin ang hukluban na yan sa oras na ito pero hindi maaari dahil umaga ngayon at tirik na tirik ang araw. Maraming kababarilo natin ang nakatingin sa atin ngayon. Mapapalabas pa na tayo ang masama sa paningin nila kung sila ay ating papalagan. Kanuli, mukhang malakas nga ang tangan ng hukluban na ito.